Ngayon, pag-uusapan natin ang isang theological na balangkas o framework na tinatawag na proseso ng walang hanggang ebanghelyo. Lahat ng ito ay base sa mga source na ating sinusuri. Simulan natin sa isang tanong na medyo malalim. Para sa inyo, ang ebanghelyo ba ay isang pangyayari lang natapos na? O isa itong paglalakbay na tumatagal habang buhay? Kasi ayon sa ating source, hindi raw ito isang iglap lang, kundi isang engranding proseso ng pagbabago. So para masundan natin ng maayos ang buong konsepto, ito ang magiging guide natin. Dadaanan natin ang 5 bahaging ito para maunawaan ang buong paglalakbay. Okay, game! Simulan na natin. Ang pinakapuso ng ideyang ito ay isang pagunlad, isang pag-usad sa 3 magkakaibang yugto ng ating espiritual na buhay. Ang 3 yugtong ito ay ang batas na siyang nagpapakita sa atin kung ano ang problema, sunod ang biyaya na siyang nagbibigay ng solusyon, at panghuli ang katotohanan na siyang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para makumpleto ang lahat. So unahin natin yang unang yugto, ang panahon ng batas. Pero teka lang, kasi ang tunay na layunin nito ay baka hindi ang inaakala nyo. Ayon sa ating pinagkukunan, ang batas daw ay parang salamin. Hindi ito ginawa para magligtas. Ang trabaho nito ay para ipakita sa'yo, uy, may kasalanan ka pala, para ipaalam sa'yo na kailangan mo ng tulong. Dito natin makikita kung paano nag-evolve yung kasunduan o yung tipan sa paglipas ng panahon. Nagsimula ang lahat sa tinatawag na unang tipan na nasa ilalim ng batas. At sa ilalim ng batas, ang relasyon ay inilalarawan bilang relasyon ng isang alipin sa kanyang amo. Ibig sabihin, sumusunod ka hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa takot na maparusahan. Pero paano to nagbago? Well, dito napapasok ang ikalawang yugto, ang panahon ng biyaya. At dito, isang napakalaking pagbabago ang nangyari sa relasyon natin sa Diyos. Ang biyaya, ito na yung solusyon sa problemang ipinakita ng batas. Ito yung kapatawaran na hindi natin deserve na naging posible dahil sa sakripisyo sa krus. Ito na yung pagkakataon na maranasan ang pag-ibig ng Diyos ng direkta. Dito sa table na to, ang ganda ng pagkakabuod. Kung ang batas ang naghahayag ng kasalanan, ang biyaya naman ang nagpapatawad nito. At mamaya, makikita natin kung paano naman tayo binibigyan ng kapangyarihan ng katotohanan para tuluyan na itong talunin. At ito na nga yung pinakasentro ng pagbabago. Mula sa espiritu ng alipin kung saan takot ang nagpapatakbo sa'yo, lumipat tayo sa espiritu ng pag-aampon kung saan pag-ibig na ang basehan ng pagsunod. At ito ay sinusuportahan mismo ng banal na kasulatan. Malinaw na sinasabi rito ang pagbabago mula sa takot tungo sa isang relasyon na parang sa isang pamilya. Hindi ka na alipin, isa ka ng anak. So, pagkatapos ng batas at biyaya, ano ang kasunod? Dito na tayo sa huling yugto, ang panahon ng katotohanan. Sinasabing ito na ang kasukdulan ng buong proseso at ang nagpapagana rito ay ang banal na espiritu. Ang punto rito ay hindi na lang tayo basta pinatawad. Binigyan na rin tayo ng kapangyarihan para tuluyang manalo laban sa kasalanan. Paano? Sa pamamagitan ng isang batas na nasa loob na natin, ang banal na espiritu. At tingnan nyo to, kitang-kita rito kung paano naging mas direkta at mas personal ang ugnayan, mula sa pagdaan sa mga anghel at kay Moses hanggang sa direktang paghatid sa pamamagitan ng anak at ng banal na espiritu. At ang sabi sa source, hindi lang pala tayo bilang individual ang may ganitong paglalakbay. Maging ang simbahan mismo ay may katumbas na pag-unlad sa bawat panahon na sumasalamin sa buong prosesong ito. Okay, so pagkatapos ng lahat ng yan, batas, biyaya, katotohanan. Para saan ba ang lahat ng ito? Saan ba tayo patungo? Ayon sa ating source, may 3 malinaw na layunin ang buong paglalakbay na to. Una, ang maabot ang isang pag-ibig sa Diyos na buo at walang pag-aalingalan. Isang pag-ibig na hindi galing sa takot, kundi sa isang tunay at malalim na relasyon. Pangalawa, ang proseso ng pagiging perpekto. Isang estado kung saan hindi na tayo alipin ng kasalanan at hindi na natin ito kayang gawin muli. At ang panghuli, ang pinaka-ultimate goal, ang matupad ang orihinal na dahilan kung bakit nilikha ang lahat ng bagay sa simula pa lang. Kaya ito ang iiwan kong tanong sa inyo. Kung ang ebanghelyo pala ay isang proseso ng patuloy na pagbabago at hindi lang isang iglap, ano kaya ang ibig sabihin nito sa paraan ng ating pamumuhay at pananampalataya sa araw-araw?